Ganong umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan na isang non-monetized YouTube video contents ko rito sa YouTube. Alam natin na nakarang Sunday ay the Resurrection Day. Bibigyan ko na lang kayo ng tinatawag na chronological events ng after nang mag-resurrect ang Panginoon. Unang-una ay paano nag-resurrect ang Panginoon? Who resurrected Christ? Unang-una, God the Father, siya ang nag-resurrect sa Panginoon. Galatians chapter 1 verse 1. Sa Romans chapter 6 verse 4. Acts chapter 2 verse 24. Pangalawa, si Jesus Christ Himself ang nag-resurrect sa sarili niya. John chapter 10 verse 17, John chapter 2 verse 19 hanggang 21. Ikatlo, ang Holy Spirit ang nag-resurrect sa Panginoon. Romans 8:11. Kaya makikita dito na the Triune God o the Holy One, siya mismo ang nag-resurrect. Siya ang muling nabuhay. Yung salita na nagkataong tao na ipinako doon sa krus, inilibing, namatay, inilibing at muling nabuhay, ay makikita natin na hindi ito marereplicate o marereplika ng kung sino man. Sapagkat ang sabi ng Biblia, alam natin na ang Diyos ay hindi namamatay, maliban na lang kung ang Diyos ay magkatawang tao at maranasan niya yung kamatayan na unang naranasan ni Adam. Kaya nga tinawag si Jesus Christ na second Adam. At kung paano si Adan ay namatay dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan, ang Panginoon sa Kristo ay namatay dahil inako niyang lahat ng kasalanan ng tao, naging kasalanan. He became sin. Dito, after mag-resurrect ang Panginoon, anong katibayan na ang Panginoon sa Kristo ay nag-resurrect? Makikita natin yung empty tomb. Yun ang kauna-unahan. Empty ang tomb. At yung mga pinambalot ng tela sa kanyang katawan ay nakatiklop ng maayos. Makakita ba kayo na magnanakaw na ititiklop pa muna yung tela kung nanakawin yung bangkay? Unang-una, pinalalabas ng mga Hudyo, ng mga Pariseo na ang katawan ng Panginoon ay ninakaw. At just assuming yung kanilang alibay ay pag kinross-examine ay hindi talaga po pwede na maging ebidensya yon na ninakaw ng mga alagad. Unang-una, selyado ng Roman soldiers yung pintuan, pinapatakan kasi ng ng kandila, yung mga Roman candles. Pagkatapos signet o yung ring o seal ilalagay doon. Kaya malalaman kung may nagbukas noon kasi yung tinatawag na candle ay meron tali yun na nakalagay dun sa gitna ng seal. Kaya kung sakaling merong magtanggal nun, yung tali, yung pinakamaliit na rope, parang hindi naman sinulid pero yarn ang tawag ron, ay masisira niya yung seal kung may mag-aalis nun. Kaya selyado yun ng candle na tinunaw, ginawang seal, at yung pinakapantatak nila, mainit na bakal yon. Tapos yun, halimbawa, Roman soldier o ano man ang kautusan doon, itatatak lang doon. Kaya wala makapagbubukas. At alam natin na early morning, nagkaroon ng lindol doon at gumulong yung takip kasi bilog yun na parang kala yung gulong na bato. At gumulong at kusang nabukas. At natakot yung mga nagbabantay sa Panginoon, di ba? Mababasa niyo sa Biblia. At inireport nila sa mga Pariseo, at sabi ng mga Pariseo na sinuhulan nila yung mga nagbantay, na sabihin nyo natutulog kayo, tapos ninakaw ng mga alagad. Saan kayo nakakita ng natutulog na nalalaman niya pa sa paligid niya kung may nagnanakaw? Makikita natin na kasinungalingan, di ba? Kahit elementary
student, alam nila magiging sagot na imposibleng makita ng natutulog na nakasara ang mata kung sino yung magnanakaw. Kinakailangan gumising ka muna. Nakikita natin unang-una, ang pag nagbabantay ay kinakailangan gising ka at hindi natutulog. So, ibig sabihin, alibay ng mga Hudyo yun. Until now, ganun sila. Makikita natin dito na kaya ang ebanghelyo ng kaligtasan ay dumating sa mga Gentile tulad natin. Hindi tayo mga Hudyo at hindi tayo mga stubborn Jews, kundi tayo mga Gentile na we're looking for a Savior. Dahil sa katigasan ng kanilang puso at hindi paniniwala na ang Messiah ay dumating na sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Romans chapter 1 verse 25, Apostle said sa mga Gentile Romans na Christians, na naging Christians, sabi niya, "For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion. That blindness, in part, has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And all Israel will be saved," according sa verse 26. Yung katigasan, bahagi ng katigasan ng ulo ng mga Hebrew people, Israelite. Kaya ang kaligtasan ay dumating sa mga Gentile ay kapag dumating na ang fullness o full numbers of Gentile believers na tatanggap sa Panginoon, kapag dumating na, and all Israel will be saved. Yung mga Israel na madadatnan ng second coming ng Panginoon, they will be saved by Christ. Subalit yung mga Hudyo na sinasabi ngayon, sa panahon natin ngayon, kung hindi sila naniniwala, itong masasabi natin. Sabi ng Panginoon na the children or the sons of the kingdom sinabi ng Panginoon na yung mga mas marami, at sabi rito, Matthew chapter 8, verse 12. Ito When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, "Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel." Kasi yung Gentile na centurion, yung pananampalataya niya, na sinabi niya, "Panginoon, hindi na ako kinakailangan hindi na kayo kinakailangan pumasok pa sa aking tahanan. Just say a word." Kasi yung commands ng words ay makikita natin na merong malaking epekto yon. Yung words, just say the word na gagaling ang aking alipin, ay gagaling siya. Kasi in command din siya na kapag may inutos siya sa mga under niya, ay gagawin nila through a command, yung words, yung eksakto na explanation. Kaya sinabi ng Panginoon, "Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel." Yung katulad ng sa centurion, na Roman centurion o Gentile na yun. Sabi niya, hindi pa siya nakakakita ng ganong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Either in that generation ng Israel, or let's say, even the entire Hebrew people, yung kanilang race and genealogy. Wala siyang nakita na ganong kalaking pananampalataya. Sa madaling salita ay, kahit yung pananampalataya ni Abraham ay hindi uubra sa naging pananampalataya ng centurion kung mababasa ninyo. Ay sabi niya, yung pananampalataya ng centurion na yon ay hindi pa siya nakakakita ng ganon. Kasi through words by command, doon sa words na yon. Maalala niyo ang Panginoon sa Kristo, siya ang salita ng Diyos. At lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, which is Christ. And the Word became flesh nung nagmagkatawang tao. So makikita natin na ganun ang naging paninindigan ng isang centurion. Isang Roman centurion, kung mabasahin niyo Matthew chapter 8.
yung lumapit sa kanyang centurion. Kaya makikita natin na ang pananampalataya ay kapag ang isang tao ay nananampalataya sa sinalita ng Panginoon, yun ang tunay na pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ang isang tao nananampalataya bagamat hindi ako nakikita. Hindi pa natin nakikita ang Panginoon. Kung anong tunay na kalagayan niya, original na kalagayan niya. Subalit kung tayo mananampalataya sa kanyang salita na siya ang tagapagligtas. Anong sabi ng Biblia? Na makikita natin ang Panginoon ng mukaan. Sapagkat ang pananampalataya lamang sa bugtong na anak ng Diyos na buhay na ating Panginoon Kristo ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan at walang pagtatalo ron. Ayon sa Biblia, ang nananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi rito, assuredly I say to you, sa Matthew chapter 8 verse 10, I have not found such great faith, not even in Israel. Verse 11, and I say to you, that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Marami mga tao na darating sa silangan at sa kanluran. Yung mga believers sa bawat sulok ng mundo na yon. Pero makikita natin dito na yung mga papasok sa kaharian ng langit ay manggagaling sa silangan at sa kanluran. Pero hindi binanggit ng Panginoon dito yung tinatawag na North and South. Alam niyo kung bakit? Sapagkat makikita natin yung North. Pag sinabing Northern Hemisphere, yung part ng Northern Hemisphere, let's say Europe, maaring ang mga tao ron ay hindi kikilala sa Panginoon at tatalikuran nila ang pananampalataya sa Panginoon Kristo. Maaring sila ay magko-convert sa tinatawag na demonic religion ng Islam o atheism o communism. Maging sa South, pag sinabing South ay yung part ng Africa, maaring ang marami sa kanila ay mananatili sa anumang nakagisna nilang tinatawag na animism o religion ng mga ninuno nila. Subalit dito, yung manggagaling daw po sa silangan at kanluran ay mga taong uupo na kasama ni Abraham, Isaac at Jacob sa kingdom of heaven. Sabi sa verse 12, but the sons of the kingdom, eto na yon, yung Israel, the Bible called them the chosen nation, supposed to be a chosen nation, but instead they chose evil rather than God. Rather than God Himself, ang pinili nila, ang sumuway. So but the sons of the kingdom will be cast into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Makikita natin sinabi ng Panginoon na marami sa mga anak ng kaharian o kingdom ng Israel ang itatapon sa dilim at manggagalit ang kanilang mga ngipin at mananangis sila. Ibig sabihin na kukunti ang maliligtas sa Israel. Kaya makikita niyo yung 144,000 sa mula sa 12 tribes of Israel o yung ibinilang sila sa 12 tribes of Israel. Saan sila nanggaling? Hindi sila galing sa tinatawag na Jewish religion. They came from every corner of the earth na ang mga taong ito, yung mga Hudyo na ito ay hindi sila part ng anumang any religious movement o anuman, kahit Zionist o Mossad o anumang mga Hasidic, Sephardic, Jew religion, yung mga ganun. Wala. Sila ay mga pinili ng Diyos sapagkat nanalig sila. Maaring ang nakikita ko rito ay nagbabasa sila ng Biblia bagamat Hudyo sila, ay nanalig sila at naliliwanagan sila na si Kristo nga ang tagapagligtas, ang Mesayang iniintay. 144,000 Jews lang sila na pumasok sa kaharian ng Diyos. Makikita sa Book of Revelation. Kaya sabi rito na hindi ko mga Israel, ang mga Hudyo ay pinili ng Diyos, chosen ang sabi. Makikita natin na even though the Bible called them the chosen nation, pero kapag pinili nila ang
kadiliman kaysa sa Panginoong Kristo sa liwanag, ay ang sabi ng Panginoon na the sons of the kingdom will be cast into the outer darkness. Maraming Hudyo ang hindi papasok sa langit. Hindi papasok. Kahit chosen sila. Hindi papasok ang mga hindi nanalig sa Panginoon. Kahit yung mga Pariseyo ng panahon na yun. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 14, but there, o yung mga Hudyo, were blinded for until this day. The same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament because the veil is taken away in Christ. Makita nyo nung Panginoon Kristo ay nakabayubay sa krus na sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. Namatay siya, lumindol at nahati yung kurtina from top to bottom at nag-crack yung mga bato doon sa Jerusalem, sa temple, sa Holy of Holies. Makita natin, winasak na ng Panginoon yung partition na veil. Subalit yung mga Hudyo, pilit nilang ibinabalik yung veil. Kaya sabi, they were blinded for this day. The same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament because the veil is taken away in Christ. Tinanggal na nga ni Kristo hinati niya na nga Pero gusto pa nila na may veil doon. Kasi yung veil parang ganito yan Yung veil kasi, yung partition ng Holy of Holies na yun, parang stage. Di ba sa stage mayroong malaking parang kurtina doon. Bubuksan mo lang kapag magpe-perform na yung halimbawa singer o yung magpe-perform doon yung mga performers. Pero sa kanila ay sarado. Sarado dahil yung likod ng curtain na yon ay wala na, tapos na. Wala nang mesayang darating doon. Dahil si Kristo, ang ating Panginoon si Kristo ay dumating na at hinati niya na nga yung from top to bottom na veil. Pero pilit na ibinabalik sa 2 Corinthians chapter 3 verse 14 ay pilit na ibinalik ng mga Hudyo. But there were blinded for until the day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament because the veil is taken away in Christ. Si Jesus Christ lamang ang makapag-aalis ng veil na yun sapagkat literally ay hinati niya na from top to bottom yung veil doon sa Jerusalem, sa temple, sa Holy of Holies. Kaya si Kristo, ang ating Panginoon, si Jesus Christ, our Lord, ang siyang tagapamagitan at naghandog diretso doon sa Diyos Ama. At yung mercy seat ay si Jesus Christ na mismo yun. Sapagkat yung kanyang precious blood, holy blood, ang nabuhos doon sa mundo, sa cross ng Kalbaryo, doon sa tinatawag na crucifixion, ay siya na mismo yung tinatawag na perfect lamb and perfect sacrifice para sa ating kasalanan. Sapagkat without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya si Jesus Christ, ating Panginoon, ay ibinuhos niya ang kanyang banal na dugo para sa ating kapatawaran at sa mga taong isisilang pa na ililigtas ng Panginoon through His holy blood. Kaya dito, makikita natin dito na nabuhay ang Panginoon. Ito, bibigyan ko lang ng konting tinatawag na chronological. Unang nagpakita ang Panginoon kay Mary Magdalene. Don't be confused with Mary of Bethany sapagkat sabi nga walang dalawang persons na gumagawa ng iisang method lang. Kasi sila Mary of Bethany, kapatid niya si Martha at saka si Lazarus. Ito yung mga kababata at kakilala na ng Panginoon doon sa Nazareth sa Galilee. Doon sa yung lugar na yun ako tinatawag na Galilee. Pero si Mary of Magdala, sabi nga ng maraming Bible scholars, para sa akin akong tatanungin ninyo, maaring iisa ito si Mary Magdalene na taga Magdala at si Mary of Bethany. Sapagkat kaibigan ng Panginoong Jesucristo ang magkakapatid na ito doon pa lang sa Nazareth. Kasi doon yung Magdala yung lugar ng Magdala sa may parting Galilee. Kaya yung Mary Magdalene na ito, siya rin yung babaeng nagbuhos sa paanan ng Panginoon ng pabango at sa kanyang buhok at umiiyak, pinupunasan niya ng kanyang mahabang buhok yung
paan ng Panginoon. Nung imbitahan ng Panginoon ng isang Pariseo doon. Kung hindi naman kakamali, pangalan ay Simon the Pharisee. At sabi ng mga Pariseo, kung propetang tunay itong Jesus na ito, ay malalaman niya na ang babae na yan ay makasalanan. At ginawa kasi ng mga religious people, especially ng Roman Catholic, tinag nila si Mary Magdalene na isang prostitute. Pero wala naman nakalagay sa Bible na prostitute. Sinabi lang na siya ay isang babaeng nananangis na makasalanan. Lahat naman kasi makasalanan. Pero anong kasalanan kaya? Kasi si Mary Magdalene lang, yung babae na nagbubuhos ng mamahaling pabango sa Panginoon, perfume. Expensive. Ano ibig sabihin? Ay, well-to-do lang ang nakakagawa nun. Maaring siya may business. At maaring tong Mary Magdalene ito, siya rin yung Mary of Bethany. Kasi lumipat na sila sa Bethany. Itong magkakapatid na ito, kung si Mary Magdalene, siya rin yung Mary of Bethany, na Maria din, sapagkat nung nag-ministry ng Panginoon doon sa Jerusalem, ay sina Lazarus, Mary, and Martha ay lumipat na doon sa Bethany. At maaring doon sila nagpasimula ng bagong buhay nila sa pagmimisyon, pagmiministry kasama ng Panginoon. At sila yung mga negosyante ng mga pabango. Kaya mga high society, yung kanilang inaabot, yung kanilang mga maaring binebentahan sa panahon na yun. Kasi yun ang sentro ng commerce and businesses doon sa Israel ng panahon na yon, ang Galilee tsaka Nazareth. Nandun lahat kasi makikita natin yung lapit nila sa papuntang Syria and then doon sa Asia Minor na kung saan ay tinatawag na Little Rome noong mga panahon na yon, ay doon ang business ay nag-emerge ng husto. So maaaring mga business people sila, itong magkakapatid na Lazarus, Mary, and Martha. Itong Mary na to ay posibilidad na siya rin si Mary Magdalene sapagkat si Mary of Bethany, nagbuhos din ng pabango sa Panginoon. Isang tao lang gumagawa nun. So either isang tao lang sila, makikita natin yung pananampalataya ni Maria, maging nung inimbitahan ng Panginoon sa Kristo sa bahay ni Maria, ni Martha at saka ni Lazaro, yung magkakapatid, ay nakikinig ng gusto si Mary. Either si Mary Magdala kasi nakatira sila sa Magdala, pero hindi niya second name yun. And then, nung lumipat na sila sa Bethany, malapit sa Jerusalem, ay Mary of Bethany ang tawag. Kasi gano'n na nagiging tawag. Pero isang tao, marahil yung Mary Magdalene. At nung inimbitahan ng Panginoon, di ba? Si Mary ay attentive siya sa pakikinig sa Panginoon. Si Martha ay naliligalig. Panginoon, sabihin niyo nga sa kapatid kong ito na tulungan ako rito sa pag-aasikaso. Kaya sabi ng Panginoon, Martha, Martha, naliligalig ka o you're worried about many things. Pero si Mary, ang pinili niya ay yung nakakabuti, yung tama. Kapag ang pinili natin kasi ay yung tayo ay maging busy sa mundo, halimbawa, sa pagbibusiness, negosyo, sa ano man yan, sa pagpapayaman. Dumarating yung ligalig doon. Pero kapag pinili mo ang makinig sa salita ng Panginoon, that moment, panahon ng pakikinig, oras ng pakikinig, ay mas mabuti ang pinili mo na mapayapa, kapayapaan sa Panginoon, kesa yung oras na yun na instead na makinig ka sa salita ng Panginoon o magpuri ka at manampalataya ka at magpuri ka at maglingkod ka sa Panginoon, pinili mo ang mga worldly things, magkaka-worry ka nga. Worldly. May worries ka. Kaya makikita natin, kapag oras dapat ang salita ng Panginoon, oras para sa Panginoon, keep focus doon ka sa Panginoon. At huwag kang mag-focus sa mga worldly things, at least for the meantime. Kasi sa oras ng pakikinig, dapat sa Panginoon ka. Parang ngayon, di ba? Kapag nadadaanan niyo ako rito. Sino ba naman yung kayo makinig kahit ilang mga minuto lamang sapagkat ang pananampalataya ko, ang paniniwala ko at sinasabi ng Biblia na ang pangangaral
ang pagsasalita ng ibang wika, tandaan ninyo, ang mga bagay nito ay lilipas. Ang sabi nga rito, prophecy, ang pangangaral ang sabi, di ba sahin muna natin dito? 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Sinabi ni Apostol Pablo, love never fails. We know God is love. The act of love ng Diyos ay when He sent His Son Jesus Christ for us at iniligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ang sabi rito, 1 Corinthians 13:8, love never fails, but whether there are prophecies, yung pangangaral prophecies, they will fail, titigil. It's gonna end up. Kasi merong may certain period of time lang yan. Yung pangangaral. Ang sabi rin dito, whether there are tongues, yung speaking in tongues, di ba? Kasama yon. They will cease, hihinto. Yung prophecy, yung pangangaral, hihinto, yung pagsasalita ng ibang wika. Ibig sabihin yung parang Pentecostal gathering ng mga tao na nagpupuri sa Panginoon. Ang ibig sabihin nun titigil yon. Yung pagpupuri, yung pangangaral natin dito sa mundo at pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos at yung pagsambat, pagpupuri ay they will cease. Titigil Whether there is knowledge, it will vanish away. Kahit yung knowledge about, yung kahit mga knowledge, mga education about Christian principles, education, Sunday school, yung mga ganyan, it will vanish away. Why? Bakit magbabanish away? Why? Because when the time na dumating na yung tinatawag na rapture of the church, no one will gonna preach the Bible anymore. Wala nang tinatawag na speaking in tongues at wala nang knowledge o yung mga about the knowledge of the doctrines of God. Why? Because yung mga key figures ng Christianity, they're gone. They went up to heaven at ang mga taong may iwan ay they just don't know kung paano sila makasusurvive. Bakit? Isipin ninyo, ang umahad lang daw sa Holy Spirit ay ang Holy Spirit ang humahad lang lamang sa pagdating ng Antichrist. Ulitin natin, basahin nga natin yun. Ang Holy Spirit lamang ang siyang take control Kasi nung dumating yung Holy Spirit nung araw ng Pentecost, until now, nanditong Holy Spirit. Kaya nga sabi, ang sino man na mag-blaspheme sa Holy Spirit ay hindi mapapatawad. Kasi until now, ang Holy Spirit. So, like 2,000 years, more than 2,000 years ay nandito ang Holy Spirit pa rin sa mundo. Dahil, iniintay nga na mapuno yung bilang ng tunay na mga maliligtas na mga Gentile. Kaya sabi ng Biblia, yung Holy Spirit, ang sabi rito, tingnan natin dito sinabi sa about pagdating ng Panginoon. Tingnan natin dito, sabi rito, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and the dead in Christ, and with the trumpet of God. Sabi, ulitin ko, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Yung trumpet of God Sino makakarinig nito? Mga Christians lang, either buhay o mga patay. And the dead in Christ will rise first.
Ang sabi rito, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. So, yung pagkuha sa atin ng Panginoon. How that happened? Ang sabi, in a moment, 1 Corinthians chapter 15, verse 52, in a moment, in a just like split second, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, na, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Yung mga namatay kay Kristo, sabi nga na Revelation chapter 14 verse 13, blessed, from now on, blessed are the dead who died in the Lord. Mapalad na sila. Kaya makikita natin dito na so habang ang mundo natin ay nakakarinig pa ng gospel, huwag ho kayong matutulig o yung maririndi. Makikita natin, may mga tao nagdadala ng placard, may nangangaral sa TV, radio station, yung mga tinatawag na tunay na mangangaral na hindi kayo ililigaw. Katulad ng ginagawa ko. Kasi darating ang oras at panahon, wala na to. Kaya sabi rito, sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 7, for the mystery of the lawlessness is already at work. Lawlessness, big sabihin, yung mga lawlessness na ito, Antichrist, yung mga antikristo, yung mga false religion, yung mga liberalism, yung mga tinatawag na woke, yung mga tinatawag na mga tinatawag na LGBTQ+, mga ganyan, yung mga transgender sa sinasabi na sinisira yung tinatawag na kasarian ng babae man o lalaki. Lahat yan, lawlessness ang tawag yan. For the mystery of lawlessness is already at work. 2 Thessalonians chapter 2, verse 7. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Ang Holy Spirit ang binabanggit. Siya kasi nagre-restrain. And then, aalis siya sa way. And then, he is taken out of the way. Pag nawala yung mga Christians na rapture, kasama yung Holy Spirit, aalis kasi titipunin tayo ng Panginoon. So, sino maghahari sa mundo? Mga evil spirits. Makikita ng mga tao ng mukhaan, tulad halimbawa ng mga sinasabi ng iba na may mga multo, skinwalkers, yung mga ganyan, mga kapre o Bigfoot, yung mga ganyan. They're all fallen angels, mga evil spirits yun. Makikita ng mga tao na nasa mundo sila ng nakakapangilapot. Presence yung mga dark shadows, yung mga entity na nagmimikri sa kanila ng ginagaya sila, at prevalent at rampant ang demon possession dito. Sa panahon na to, naalisin ang Holy Spirit at ang mga Christians, ang mga believers, ay ang maghahari na sa mundo ay ang kadiliman. For about 7 years, sabi ng Biblia. And the lawlessness, ang sabi rito, verse 8, so ulitin ko, only who now restrains will do so until he is taken out of the way. Yung Holy Spirit nga, ang Banal Espiritu Santo. Verse 8, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan. Makikita natin si Satanas na, and then yung mga aliporis niya, yung mga evil spirits, mga demons, ay magro-roam around sa earth na nakikita ng mga taong makasalanan na maiiwanan after ng rapture of the church. And sabi rito, to the working of Satan, according to the working of Satan, yung lawless one, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Makita natin dito na
maaring nasa last phase na tayo bago umalis ang Holy Spirit sa earth. At makikita natin, aalis ang Holy Spirit sa earth. Hindi siya mananatili rito. Meron na specific period of time lang siya rito kapag napuno na yung mga tinatawag na bilang ng mga mananampalataya na sinasabi ng Romans chapter 1 verse 25. Ang sabi rito, until the fullness of the Gentiles has come in, the full numbers of the Gentiles. Kapag dumating na yon that's the rapture of the church na kukunin. Rapture meaning taken away. Aalisin. Kasi merong mangyayari. Kaya aalisin yung mga matutuwid. Kasi hindi hayaan ng Diyos na madamay ang mga matutuwid at banal na tao na nananampalataya sa Kanya sa magiging activities ng mga demons at ni Satan dito sa earth kapag nag-rapture na. Ang makakakita ng mga kahindik-hindik na mga karimari-marim na mga bagay na yun ay yung mga maiiwan. Yung mga sala sa init, sala sa lamig ng mga Christians na hindi naging matatag sa Panginoon at nahulog sa tinatawag na bitag ng layaw ng sanlibutan, ay silang may iwan at makikita nila ang tinatawag na tragic moments ng earth na ang nagahari ay ang kadiliman at ang mga tao ay walang tinatawag na conscience, walang habag, walang mercy, walang kindness. Ay makikita natin, they all possessed by the devil. Kaya dito, kaya na natin dito, ang Panginoon si Kristo ay nabuhay, nagpakita siya kay Mary Magdalene, John chapter 20 verse 15 hanggang 17 yun. Ikalawang papapakita niya ay sa 10 alagad niya, apostol, without Thomas, na absent, sa John chapter 20 verse 19 hanggang 23. At hiningahan sila ng Panginoon sa kanilang mga mukha at sabi, and breathed on them with the Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon sa verse 23, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Makikita natin dito, sabi, parang katulad to sinabi ng Panginoon, ang itinali ninyo dito sa lupa ay tatali sa langit. Ang pakawalan ninyo dito sa lupa ay pakakawalan sa langit. Ibig sabihin, ang palayain ninyo sa lupa, ang patawarin ninyo sa earth ay patatawarin sa langit. Ang hindi nyo pinatawad dito sa earth ay hindi patatawarin sa langit. So may two options yan. So makikita natin na ang trabaho, ang gawain ng mananampalataya ay manalangin sa Panginoon na igapos ang kadiliman at hindi patawarin. Ibig sabihin, hindi pakawalan yung mga evil spirit. Kasi ang kalaban natin sa papawid ay mga evil spirit. Sabi, nasa high places at nasa mga anak ng pagsuway sila. Ang ginagapos natin at hindi pinapatawad at hindi pinangakawalan ay ang mga hooligans ang tawag. Hooligans na mga tao na possess ng evil spirit, at yung Holy Spirit ay, ang sabi ng Biblia, sa panahon na wala ng Holy Spirit dito sa earth, ay yung mga tao na yon ay mahayag ang kanilang mga ginagawa. Mahayag at sila mismo ay magkukonsume sa bawat isa. Parang ano yan yung panahon ni Noah's flood. Bago dumating yung baha, di ba? And then people are consuming yung mga tinatawag na mga resources ng earth. And then they're killing each other. Nagpapatayan sila. And then si Noah lamang ay niligtas ng Diyos at yung kanyang mga anak. So 8 lang sila. At nabura yung mga evil people na contaminated ng mga demonic forces. So makikita natin dito na yung 10, babalik ako, yung 10 disipulo ay nagpakita sa kanilang Panginoon. Ikatlong papapakita ay kasama na si Thomas. Kay Thomas naman, mostly nagpakita ang Panginoon. Doon, tumago sa pader at kinausap si Thomas after 8 days. That was after 8 days. Sa resurrection. John chapter 20 verse 27 hanggang 29. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka nang magduda pa, yung kamay mo ilagay mo sa tagiliran ko, at yung daliri mo sa butas ng
mga pinagpakuan. Kaya sabi niya, my Lord and my God, nananampalataya ka dahil nakita mo. Mapalad ang mga nananampalataya kahit hindi ako nakikita. Ayun ang point doon. That's why yung tinatawag na faith, nananampalataya ka sa hindi mo pa nakikita for now, pero makikita mo siya ng mukhaan at papawiin niya ang ating mga luha sa ating mga mata at tayo hindi na mamamatay at magkakasakit at magkakaroon ng karamdaman. Nagpakita rin ng Panginoon sa span ng 40 days na yon sa dalawang followers niya papuntang Emmaus. So 7 miles from Jerusalem yon. Sa Luke chapter 24 verse 13 hanggang 30. Alam natin, naglalakad sila. Hopeless na sila. Akala, namatay nga, alam nila namatay ang Panginoon at nawawala. Either ninako yung bangkay, baka pinaniniwalaan na nila yung mga Hudyo, yung mga balitang fake news. Pero lumakad ang Panginoon kasabay nila at pinaliwanag. At tinanong sila ng Panginoon, ano pinag-uusapan niyo? About the Christ na kala namin siya yung inaasahan pa naman namin. Pero, ayun nga, keso nawawala raw. Pinaliwanag ng Panginoon na dapat mamatay ang Kristo, maghirap muna siya, at bago dumating sa kanyang kaluwalhatian. Pinaliwanag niya yung mula doon kay Moses hanggang sa mga prophets. At hapon na, naglalakad sila. Kasi ang Panginoon, di ba, sabi niya na mauuna siya doon sa Galilee. So, papuntang halos Galilee yun. So, itong dalawa na to na alagad ay, sabi, kasama na, maggagabi na, pumunta sila sa isang, parang inimbitahan. So, either parang restaurant o tindahan or something like that sa panahon na yun. Para sa mga travelers yun. At naghanda ng hapunan yung dalawa. Tinanggap ng Panginoon yung tinapay at nanalangin siya. Doon lang bumagsak yung manggas at doon nila nakita yung butas ng pako sa mga kamay. At nakita nila ang Panginoon ito. So biglang nawala ang Panginoon sa paningin nila. At nagpatuloy doon sa papunta sa Galilee Road. At doon, alam natin, nagpakita uli ang Panginoon kina Pedro at Juan at sa ilang mga alagad doon. Yung mga alagad na natira na nangingisda sila, di ba? Pero meron ng inihaw ang Panginoon ng isda na para sila ay anyanyahan sa pagkain. Sipin ninyo, ang Panginoon ay nakita nila, may inihaw ng isda ron. So God is the God of, He provides, nagpo-provide ng Panginoon. Kasi walang huli nga yung mga alagad nakita nila, merong ilagay nyo ron sa hagis yung sa bandang kaliwa ron. The same, yung basic ulit na paano nila nakilala ang Panginoon. Kasi parang na-hopeless na sa marahil sila. Matagal ng panahon nang lumipas, ilang mga linggo na 40 days parang malamya na sila, nangisda na lang sila. Ngayon, hindi yung first time na nakilala nilang Panginoon sa pamamagitan nun. Kay Pedro, yung ihagis mo yung lambat sa bandang kanan ng ganyan, makakahuli ka. Ngayon, inutusan sila ng Panginoon, ilagay nyo pa, banda ron. At nung hinatak nila, sabi ni John, ang Panginoon yun. Di, sila, kalakaladkad ng bangka nila yung mga lambat at habang may nagsasagawang pabalik, pero si Pedro na dating takot sa tubig, malubog, ay tumalon sa tubig, di ba? Inunahan niya. Nakikita natin na yung unang-una na naging pagkakamali ni Pedro na nakalakad na siya sa ibabaw ng tubig. Nakalimutan niyang mangingisda siya, hindi siya pwedeng malunod dahil marusal lumangoy. Panginoon, sagipin mo ako, sabi niya. Ay, mangingisda ka, di ba? So, makikita natin doon na sa pagkakataon na yon, hindi na siya natakot sa tubig at tumalon siya kasi nga, alam niya mangingisda siya at lulutang siya at siya yung marunong lumangoy. At hanggang sa, sinabi ng Panginoon sa kanya, 3 beses, mahal mo ba ako? Higit sa mga isda na to. Pangalagaan mong aking mga tupa. Hanggang sa pangatlo, di ba? Yung pangalagaan mong aking mga tupa ay yung mga mananalig sa preaching ni Apostol Pedro ay pangalagaan niya. At ang ikalawa
ay pangalagaan niya ang bawat mananampalataya sa Panginoon, either sa kanyang pangangaral o pangangaral ni Juan o pangangaral ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan si Apostol Pedro ang first pope, hindi. Sapagkat sinabihan din ng Panginoon yung mga ibang alagad din na hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng Israel. Ibig sabihin, pamunuan ninyo sila. So, lahat tayo ay may pagkatawag. Kanya-kanyang pagkatawag. Kaya nga, sabi ng Biblia, may tinawag na bilang preacher, pastor, evangelist, minister, worshiper. Pero tandaan nyo, yung mga qualifications na yon ay, yung mga qualification na nilalagay ng Panginoon yon ay mga tunay na mananampalataya. Pero makikita natin na titigil ang prophecy, titigil ang pangangaral, titigil ang mga, yung tinatawag na yan na mga doctrines, singing, speaking tongues. Kasi kapag ni-rapture na talaga tayo, ay wala na ho yun. Sa langit na tayo, magtutuloy-tuloy ng pagpupuri sa Diyos at pag-awit sa Kanya ng pasasalamat. Sapagkat yun ang ating tinatawag na magiging buhay doon sa tinatawag na kalangitan o new heaven and new earth na ipinangako ng Panginoon sa atin. Nagpakita rin ng Panginoon, sabi rito, sa 500 followers, 1 Corinthians chapter 15 verse 3 hanggang 8. Ito ay doon ito sa sa upper room. According sa mga tradition na yung mga Bible scholars na sinasabi nila, yung nabautismon sila ng Espiritu Santo doon sa upper room sa Jerusalem ay ang capacity kasi doon sa upper room ay 200 katao maximum sa upper room. Pero doon sa baba, dahil puno sila, so 500 yung iba mga nandun sa baba. So 500 katao sila, 300 yung nasa baba. So nagpupulong-pulong sila ron. At nagpakita ang Panginoon sa kanila, 1 Corinthians 15:3 hanggang 8. At ang ilan sa kanila yung mga namatay na sabi. So yung mga followers ni Jesus Christ, yung mga 400, mga 500, 200 lang yung nakaakyat dun sa upper room dahil puno, overcrowded. Pero naririnig pa rin yung, kasi malalaki yung bintana ron, naririnig pa rin yung dagundong ng Holy Spirit at sila'y nabautismon lahat doon. Tandaan ninyo, yung nag-welcome sa Panginoon sa Kristo doon sa tinatawag na triumphal entry, na may mga palaspas, di ba? Kabilang tong mga 500 followers na to, marami silang mga nag-welcome doon. Mostly mga followers ng Panginoon. Sila lang ang nag-welcome sa Panginoon, yung mga mananampalataya, tandaan nyo. At Sunday yun, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Gumagawa pa rin ng Panginoon ng himala nun. At nung Friday, nung inaresto na siya at ipinako siya, makikita natin na yung mga sa praetorium, yung sa judgment seat ni Pontius Pilate, may mga nagsigawan, di ba? Crucify him, palayain si Barabbas. Hindi sila yung mga followers ni Jesus Christ, tandaan ninyo. Hindi sila. Yun ay mga tao na about 50 person hanggang 80 hanggang to 100 na mga binayaran ng mga Pariseo para sumigaw, parang mga paid protesters. So hindi sila mga Christians o hindi mga believers yun. Yung sumigaw na Holy, holy is the Lord God Almighty doon sa triumphal entry ay hindi sila yung mga sumigaw naman na crucified him. Magkaibang tao yun. Yung mga demonic evil people yun, yung mga nado, mga bayad. Yung mga other followers ng Panginoon, example, itong 500, walang kamalay-malay na inaresto pala ang Panginoon sa Kristo ng hating gabi, illegal arrest, at tinatawag na illegal detention also. Wala silang alam kasi ng mga natutulog na sila At hindi nila alam na ang Panginoon sa Kristo ay naipako na pala. At kung nakita man nila yon, natanaw nila sa malayo, malayo lang. Kaya yung mga sumisigaw, kaya sinasabi kasi ng ibang mga
preacher, yung mga pastor hindi naman kasi nag-aral ng ng kasaysayan ng crucifixion. Sinasabi nila, itong mga tao na to, nung Sunday, nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, Hosanna, Hosanna. Pagkatapos, nag-backslide, sumigaw na ipako sa krus. Hindi sila yon. Hindi yung the same person. Hindi yung mga the same people na to, na mga nabautismo ng Panginoon, ng biyaya at blessing, at mga aral niya, ang sumigaw ng ipako sa krus. Hindi ho sila yon. Mga pakawala ng mga Pariseyo yon. Ang bilang nila ay halos 50 lamang. Maabot 50 hanggang 80, pero hindi sila ganun karami. Mga protesters, yung paid protesters. At ang hiningi nila na palayain ay si Barabas sapagkat inutos sa kanila ng mga Pariseo kasi kaya nilang bayaran sila. Yung mga nagbantay nga Yung mga nagbantay nga dun sa bangkay ng Panginoon sa Kristo na pinagsinungalingan nila. Inalok na maraming pera, di ba? Para ibalitan, ninakaw ang bangkay ng Panginoon. Pero nabuhay na maguli ang Panginoon. Kaya makikita natin dito na ang huli naman na nagpakita ang Panginoon na siya'y buhay, matapos yung 500 followers, ay nagpakita bago ang huling pagpapakita, second to the last, nagpakita siya kay James. Mary anak talaga ni Mary kay Joseph. So, kung tawagin ay sibling ni Jesus Christ, pero actually hindi niya talaga kadugo ito sapagkat siya ay salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoon Kristo. 1 Corinthians chapter 15 verse 7, Christ appeared to si James, na sumulat ng Book of James. Siya ang binilinan ng Panginoon. Sapagkat si James ang naging leader ng Jerusalem Church, not Peter. Kung magkakaroon lang ng first pope, si James ang first pope talaga. Siya ang leader ng buong centralized church sa Jerusalem. At siya ang nagpadala kay Peter doon sa papunta sa Asia Minor para mangaral. At maging si Apostol Pablo, nakipag-usap kay James din. At si James ang parang caretaker ng church doon sa Jerusalem. Nagpakita siya ron. At ang kahuli-hulihang papapakita ng Panginoon sa Kristo after ng resurrection niya ay about a year ago na to, after na umakyat ang Panginoon sa langit. Lastly, nagpakita siya kay Apostol Pablo. Kung tawagin ay Saul of Tarsus. Then lastly, he appeared to Saul at the road to Damascus, Syria. 1 Corinthians chapter 15 verse 8 and Acts chapter 9 verse 3 hanggang 9. So, makikita natin, nagpakita siya. Kaya, yun ang huli na pagpapakita ng Panginoon, siya'y buhay. At the rest, paano malalaman ng mga tao na ang Panginoon sa Kristo ay buhay? Kapag ang buhay natin ay nabago. Because of our change lives, binagong buhay. Kaya dito, mga kapatid, makikita natin dito na ang mga tao sa panahon na yon, yung mga Hudyo, Acts chapter 3 verse 14, sabi ng Apostol Pedro na dininayed ninyo ang Holy One. Remember, there's only one Holy One, maging sa Old Testament, the Holy One of Israel, the Holy One of God. Ay, sa New Testament, ay ang Panginoon Kristo na mababasa natin na sinabi ng Apostol Pedro sa Acts 3:14, but you denied the Holy One and the just and asked for a murderer, si Barabbas yun, to be granted to you. Sabi ng verse 15, and killed the Prince of Life, whom God raised from the dead, of which we are witnesses. Nakita nila yung resurrection ng Panginoon, na buhay nga siya after nang mag-resurrect ang Panginoon. So, makikita natin dito, si Jesus Christ ang Holy One. Maging yung sinabi ng Angel Gabriel kay Mary, nang ipanganganak mo ay tatawaging Holy One. And there is only one Holy One, the God Almighty. Si Jesus Christ ay Holy One because si Jesus Christ, from the beginning, He was with God, and He is God, and
The Word became flesh. The Word was God and became flesh. Kaya tinawag na Jesus Christ our Savior na siya yung Holy One na ipinadala dahil God has three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat sa inyo. Brother Joy, ito ng Creoke Pananampalatay Katotohanan. Stay focused sa Lord sapagkat darating ang oras at panahon na wala na kayong message na maririnig about sa true gospel of Christ. Maaring makakarinig kayo ng iba na hindi na gospel ng Panginoon. Kasi sinabi nga ng Panginoon na yung prophecy, yung preaching ay it will cease, it will stop, it will dissipate. Yung speaking tongues, yung tinatawag na pag-worship through the Holy Spirit ay matitigil. At yung tinatawag na knowledge, yung tinatawag na doctrines of God, the mysteries of God, ay matitigil. Mawawala. Why? Dahil aalisin ng Diyos ang mga tunay na believers dito sa earth kasama ng Holy Spirit. And the Holy Spirit will abandon the earth and then magre-rebuild na yung lawless one, the Antichrist. Makikita natin, yung mga liberalism ngayon ay palatandaan yan na naitanim na ni Antichrist, ni Satan din, si Satan at nung Antichrist, yung tinatawag na liberalism na kung saan is against the law of God and against the law of humanity. Tulad ng halimbawa na mga nagiging transgender, sinisira yung pagiging tao nila, yung pagiging lalaki, ibinababa ang kanilang kalagayan na mababa pa sa animal. Isipin nyo, umaakti silang animal, lumalakad sa kalye, kunyari aso may kadena. That's mental disease. Mental illness na yun. Kaya makikita natin na hanggang ang mga tao ay masanay doon, here comes. Ang sabi ng Biblia, and the Lord will come like a thief in the night that no one knows. Ayaw ko kayo na kayo ay may sorpresa doon at hindi kayo makasama sa dating ng araw na yon na kunin tayo ng Panginoon o rapture of the church. Just stay with the Lord. Stay na si Jesus Christ lamang ang the way, the truth, and the life. Siya lamang ang ating Savior. He is God. Siya ang Diyos na nagkataong tao. At siya ang Panginoon natin na sasambahin magpakailanman kapag tayo inalisan ng Panginoon dito sa earth dahil sa kanyang kaharian. Maraming pasalamat sa inyo. Muli, Brother John ng Creoke Pananampalatay Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.